Magandang araw po sa lahat kong mga manonood at mga tagapakinig. Ang kwentong pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa kasong gumulat sa Kerala, India. Isang tao sa lungsod na ito ang lihim na gumawa ng kasuklam-suklam na krimen sa 6 na kataong malapit sa kanya. Ang mas nakakagulat ay ginawa niya ito sa loob ng 14 na taon. Inakala ng lahat na ang taong ito ay isang mabait, inosente at matulungin. At ang mas lalong nakakagulat, ito ay isa palang babae. Siya ay kilala sa tawag na Jolly Joseph. Si Jolly ay nakilala ng mga kapitbahay at mga kaibigan niya bilang masayahing babae, mabait at matulungin sa kapwa. Kaya laking gulat nila nang malaman nilang ito pala ay isang kasuklam-suklam na serial killer. Kaya mga ka-curious, alamin po natin ngayon sa kwentong ito papaano ito ginawa ni Jolly sa mga taong lubos na nagtiwala sa kanya. Sino-sino sila at kung ano ang motibo ni Jolly sa kanila. Kaya halina po kayo at sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento ng kilabot sa Kerala, India na si Jolly Joseph. Si Jolly Yama Joseph ay nagmula sa Katapana, Idukki District ng India. Isa naman siyang first-year college dropout sa distritong ito. Nakilala siya sa palayaw na Jolly. Hinahangaan naman siya ng mga kakilala niya dahil isa itong masayahin, mabait at higit sa lahat ay may angking natural na kagandahan. Kaya marami na ding mga manliligaw si Jolly na mga binata. Isa sa mga nanligaw sa kanya ay si Roy Thomas. Agad din niya itong naging nobyo at di kalaunan ay nagpakasal sila noong 1997. Matapos ng kasal ay dinala naman ni Roy si Jolly sa lungsod nila sa Kodathai, Kozhikode distrito ng Kerala, India. Nakitira naman sila dito sa malaking bahay ng mga magulang ni Roy na sina Anama Thomas at Tom Thomas. Ang mag-asawang Thomas ay kilala naman sa distritong ito. Maliban sa may malaki silang bahay, ay may naipundar din silang mga ari-arian. Dahil si Tom Thomas ay nagtrabaho sa gobyerno, samantalang ang asawa niyang si Anama Thomas ay isa namang retiradong guro. Maliban kay Roy, ay may 2 pang anak ang mag-asawang Thomas, at ito ay si Rojo Thomas na nagtatrabaho sa US, at ang isa pa nilang anak na babae ay si Ranji Thomas. Ang distrito ng Kerala ay nasa timog ng India, kung saan ay may iba-ibang relihiyon, Hinduism, Muslim at mga Kristiyano. At isa na ang pamilyang Thomas, maging si Jolly na aktibong Kristiyano, regular silang nagsasamba. Sa paglipas ng mga taon, si Roy at Jolly ay nagkaroon naman ng 2 anak na mga lalaki. Masaya namang nakitira si Jolly sa kanyang mga biyenan, dahil ang mga ito ay mga kapwa matanda na rin, ay sinisilbihan din niya sila araw-araw. Maliban dito, ang kanyang mga binan ay tumutulong din sa pang-araw-araw nilang gastusin dahil ang kanyang mister na si Roy ay walang trabaho at umaasa lang din ito sa kita ni Anama at Tom. Pinupuri at ipinagmamalaki naman si Jolly ng pamilya ni Roy, lalong-lalo na ng mag-asawang Tom at Anama. Isa daw siyang mabait, matulungin at mapagmahal na manugang. Kaya nakilala si Jolly sa buong kapitbahayan ng Kodathai. Ayon pa ng isang kapitbahay, ay masipag din daw ito. Dahil pagkatapos ng mga gawain niya sa bahay at magsilbi nito sa mga Thomas, ay umaalis agad ito para magtungo sa trabaho bilang profesor sa isang university sa Kerala na may kalahating oras lang ang layo. Sabi din ng isang kapitbahay, ay minsan din siyang tinulungan ni Jolly noong nagkagipit sila at nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya niya. Matulungin daw ito sa lubos na nangangailangan ng tulong. Maliban dito, ayon pa ng isang kakilala, ay regular ding binibigyan ng oras ni Jolly ang simbahan at tumutulong sa mga aktibidad dito, lalong-lalo na sa mga aktibidad sa lungsod. Dahil sa ipinapakitang ugali ni Jolly sa kanyang mga kakilala at mga kaibigan, ay walang kahit sinuman ang magdududa sa kanyang pagkatao. Ang hindi nila alam, ang pinupuri nilang babae ay magiging serial killer pala pagkatapos ng 5 taong pamamalagi nito sa Kerala, India. Ang pamilyang Thomas
ay kilala naman sa buong nayon na malaking pamilya. Ngunit sa mga taon na darating, ito ay magbabago. Nang unti-unti ay mababawasan sila ng mga miyembro sa pamilya at mailalarawan ito ng iba na misteryoso na para bang isinumpa ang pamilya nila. Nagsimula ito noong August 2002. Si Anama Thomas, edad 57, ay umuwi sa bahay galing sa paglakad-lakad. Uhaw na uhaw ito, kaya ito ay uminom ng tubig. Ngunit ilang minuto ang lumipas ay nakapagtatakang biglaan na lang itong nahihilo hanggang sa ito ay natumba sa sahig. Agad itong naisugod sa ospital, ngunit sa kasamang palad, ito ay hindi nakaligtas. Diniklara ng doktor na ito ay nagkaroon ng heart attack. Walang nagdududa sa sinapit ni Anama dahil ito ay may dati ng iniindang sakit. August 8, 2008, ito ay 6 na taon pagkatapos lumisan ni Anama Thomas. Sa araw na ito ay ang kanya namang mister ang sumunod na si Tom Thomas. Ito ay natagpuan sa kwarto na nahihilo at natumba. Kaya agad tinawag ni Jolly ang kanyang mga kapitbahay at ang kapitbahay na ito ay nakita niya na si Tom ay nasa sahig at bumubula ang bibig. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit agad din itong lumisan. Katulad sa kanyang asawa, diniklara din ito ng doktor na nagkaroon ng heart attack at wala pa ring nagtataka at nagdududa sa sinapit nito. Sa India, magiging posible lang ang postmortem examination kung ang paglisa ng isang tao ay hindi natural at kahina-hinala. Kaya ang sinapit ni Tom Thomas maging ni Anama Thomas ay hindi sumailalim sa prosesong ito dahil wala ni isa ang naghihinala. Ngunit sa taong 2011 ay madadagdagan naman ang misteryo sa pamilyang Thomas nang sumunod ang asawa ni Jolly na si Roy Thomas. Nangyari ito noong September 9, 2011. Sa araw na ito ay sumasakit ang tiyan ni Roy, kaya nagtungo agad ito sa palikuran. Ngunit hindi na ito lumabas pa, kaya agad tumawag si Jolly ng mga kapitbahay para humingi ng saklolo. Binuksan naman nila ang nakalak na pinto ng palikuran at bumungad sa kanila si Roy na wala ng buhay. Ngunit ang kapitbahay na ito ay nagtaka kung bakit bumubula ang bibig ni Roy. At ang tiyuhin naman ni Roy na si Matthew Manjayadil ay nagdududa na sa sinapit ng kanyang pamangkin. Kaya agad itong nag-request ng postmortem examination. Ngunit lumabas sa resulta na may halo palang cyanide ang sistema ni Roy. At sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay dineklara nilang si Roy ay siya mismong may gawa sa sariling sinapit. Ang binasihan ng mga pulis sa investigasyon ay ang status nito na walang trabaho, lasinggero at may mga pinansyal na problema. Wala silang nakitang foul play dahil sa pag-aakalang ito mismo ang may gawa sa sariling sinapit. Kaya wala nang magawa pa si Matthew Manjayadil dahil pinal na ang resulta ng investigasyon ng mga pulis sa sinapit ni Roy. Ang biyudang si Jolly ay di mapigilang maging emosyonal sa sinapit ng pamilya niya. Ayon pa niya sa mga kapitbahay at mga kakilala niya ay para daw na isinumpa ang kanyang pamilya dahil sa mga trahedyang ito. Ang isa namang malapit na kapitbahay nila ay napansing si Jolly ay unti-unti na daw nagbago. Hindi na daw ito aktibo sa kanilang simbahan maging sa kanilang komunidad at hindi na din ito kinakausap pa ang mga kakilala at mga kaibigan niya. Inintindi lang nila si Jolly dahil marahil ito ay nagluluksa pa. Ngunit hindi lang pala kay Roy matatapos ang trahedya ng pamilya nila dahil madadagdagan na naman ito ng 3 pa sa darating na mga taon. Sa taong 2014 ay may paglalamayan na naman sila at ito ay si Matthew Manjayadil. Kung naalala nyo, siya yung tiyuhin na nagduda at nag-request ng postmortem examination sa sinapit ng pamangkin niyang si Roy. Si Matthew ay biglaan na lang natumba at nahilo noong ika-24 ng Pebrero sa taong ito. Ito ay matapos nitong uminom ng kape. Ngunit, diniklara din ng doktor na ito ay nagkaroon ng heart attack. Hindi na natigil ang misteryo sa pamilyang ito. Dahil sa taong ding ito, 2014,
ay may sumunod na naman sa sinapit ni Matthew. Ngunit ang nakakalungkot, ito ay 2 taong gulang pa lamang. Ang batang ito ay si Alfini Shadjo, anak ni Zakaria Shadjo. Si Zakaria ay pinsan naman ni Roy. Nangyari ito noong May 3, 2014. Ito ay mahigit 2 buwan lang pagkatapos sa sinapit ni Matthew Manjayadil. Si Alfini ay lumisan matapos bumara ang lalamunan sa kinaing tinapay. At nabalitang si Jolly ay nasa malapit lang din sa bata bago ang sinapit nito. Ang pamilya nila ay hindi na nilulubayan ng trahedya dahil noong taong 2016 ay ang pang-anim at ang panghuli na nabawasan na naman ang pamilya nila. At ito ay ang ina ng batang si Alfini na si Silly Shadjo. Nangyari ito noong January 11, 2016. Si Silly ay uminom lang ng tubig, ngunit biglaan na lang din itong natumba. Di katulad sa iba, si Silly Shadjo ay hindi na naisugod pa sa ospital. On the spot ang sinapit niya, na para bang minadali ang paglisa niya. Nakitaan ito ng maraming bula sa bibig. Sa taong 2017, si Zakaria Shadjo, ang byudo ng yumaong si Silly Shadjo, ay pinakasalan si Jolly Joseph, ang byuda ng yumaong si Roy Thomas. Pareho silang nawala ng mga asawa, kaya walang sinuman ang tututol sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang sunod-sunod na masalimuot na pangyayari ay may isang miyembro naman ng pamilya nila na lubos na nagdududa, at ito ay si Rojo Thomas. Siya ay nakababatang kapatid ni Roy Thomas. Kung naalala niyo sa simula, si Rojo ay ang isa pang anak ng yumaong mag-asawa na sina Anama at Tom Thomas. Si Rojo ay nasa US at nagtatrabaho sa panahong isa-isang pumanaw ang pamilya niya. Labis siyang nagtataka nang sa loob lang ng 14 na taon ay kung bakit 6 na miyembro ng pamilya niya ang pumanaw. Kaya noong 2018 ay bumalik si Rojo sa Kerala, India para personal na masuri ang sinapit ng pamilya niya. Ang pagdududa ni Rojo ay nakatuon naman kay Jolly. Malakas ang kutob niya dito na malamang ang babae ay may kinalaman sa nangyari sa kanyang pamilya. Ibinahagi naman ni Rojo ang kanyang pagdududa sa ibang pamilya niya, ngunit walang ni isa ang sumang-ayon sa kanya. Dahil nga ang pagkakaalam nila kay Jolly, ito ay mabait, masipag at matulungin. Kaya sinabihan lang si Rojo ng ibang pamilya niya na baka naghahabol lang din siya sa mana, kaya niya pinagbintangan si Jolly. Dahil dito ay mag-isa na lang kumilos si Rojo. Nagsariling imbestiga siya kay Jolly. Una niyang inimbestigahan ang university kung saan ito nagtuturo. Ngunit nagulat na lang siya sa mga nakuhang impormasyon niya mula sa university. Nalaman niyang wala palang nagtuturo doon na nagngangalang Joliyama Joseph. Hindi din daw kilala ng taga-university ang babae. Kaya hinala ni Rojo na nameke lang si Jolly ng mga dokumento at identity card para kunwari ay may maipakita siya sa pamilya na nagtatrabaho siya sa university. Maliban dito ay nalaman din ni Rojo na hindi pala galing sa may kayang pamilya si Jolly. Nagmula lang ito sa ordinaryong pamilya sa distrito ng Idukki, India. Maliban dito ay humingi pa si Rojo sa ospital ng kopya ng autopsy report ng kapatid niyang si Roy Thomas. Nang mabasa niya ito ay napagtanto niyang nagsisinungaling lang pala si Jolly sa kanila noon. Ang sinabi ng babae sa pamilya nila noon ay wala daw nakain kahit anuman si Roy bago ang sinapit nito. Pero ang nakita sa autopsy report ay may undigested pa ito na kanin at curry. Ibig sabihin lang nito ay kumain si Roy mga ilang minuto bago ang sinapit nito. Hinala ni Rojo na hindi ang kapatid niyang si Roy ang nagsariling gawa sa sinapit nito. Malakas ang kutob niya na ang cyanide ay nagmula sa kinain nito. Dahil dito ay nag-file na si Rojo sa mga pulis para muling maimbestigahan ang misteryosong pagpanaw ng kapatid niyang si Roy at sa iba pa niyang pamilya. Bilang parte ng investigasyon ay muli nilang in-interview ng mapulis si Jolly. Ngunit ang maikinuwento ng babae sa kanila ay hindi kapani-paniwala. May mga discrepancies ang kanyang mga sagot.
Pero hindi pa nila ito formal na maaresto kung wala silang matibay na ebidensya dito. Kaya nagpatuloy ang investigasyon sa 6 na pamilya ni Rojo. Bilang parte ng investigasyon, ay muli namang binuksan ng mga pulis at forensic experts ang mga burial vaults ng 6 na pumanaw para ang mga ito ay masuri. Sa panahon ding ito ay nalaman ni Rojo na nagbago pala ang Well of Testament ng ama niya na si Tom Thomas. Nakasaad dito na inilipat pala ang mga ari-arian ni Tom sa pangalan ni Jolly. Ngunit agad nalaman ni Rojo na ito pala ay pineke lang ni Jolly. Maliban dito ay ni-raid pa ng mga pulis ang bahay ni Jolly at kotse at nakahanap naman sila ng mga ebidensya. May natagpuan silang bakas ng cyanide sa dashboard ng kotse nito maging man sa bahay. Dahil dito, si Jolly Joseph ay inaresto noong October 5, 2019. Ngunit sa pag-aresto nila sa kanya, ay may nakakagulat at kasuklam-suklam naman itong mga revelasyon. Inamin niya na siya nga ang may sala sa 6 at hinaluan niya ng cyanide ang pagkain nila at inumin. Inamin niya rin kung ano ang motibo niya sa bawat isa sa kanila. Una niyang inamin ang unang biktima niya na si Anama Thomas. Ayon pa ni Jolly, hindi daw cyanide ang ginamit niya dito, kundi pesticide. Ang cyanide ay ginamit niya lang daw sa 5. Kaya niya daw nagawa iyon kay Anama Thomas ay gusto niyang siya ang hahawak at mamamahala ng pinansyal na gastusin sa bahay. Pangalawa, kaya din niya nagawa iyon kay Tom Thomas ay gusto niyang angkinin ang mga ari-arian ng pamilya nila. Noong pumanaw si Tom ay pineke niya ang Well of Testament nito at inilipat ito sa pangalan niya at sa pangalan ng mister niyang si Roy Thomas. Ang rason ni Jolly kaya din niya winakasan ang asawa niyang si Roy, maliban sa wala itong silbi at walang trabaho, ay dahil gusto niyang angkinin mag-isa ang ari-arian nila. Kaya nung nawala si Roy, ang nakasaad sa Well of Testament ay nakapangalan na kay Jolly Joseph, ang ari-arian ng mga Thomas. Magkaiba naman ang rason niya sa iba pang biktima. Ang rason niya sa pang-apat na si Matthew Manjayadil na tiyuhin ni Roy ay naging sagabal daw ito sa kanyang mga plano. Nagdududa na ito sa kanya nung nag-request ito ng postmortem sa sinapit ni Roy. Ang rason naman sa sinapit ng 2 taong gulang na batang si Alfini at ang ina nito na si Silly Shadjo ay hindi niya sinabi. Pero may nakapagsabi na kakilala na marahil ay gusto ni Jolly na masolo ang mister ni Silly na si Zachariah Shadjo. Dahil nasabi na sa kanya ni Jolly noon na gusto nito ng panibagong relasyon at si Zachariah Shadjo ang nagustuhan niya. Ang nakakasuklam sa kasong ito ay kung bakit pa niya idinamay ang isang inosenteng bata. Inaresto din ng mga pulis ang 2 taong nag-provide kay Jolly ng cyanide at ang isang taong tumulong sa kanya na pumike ng dokumento ng Well of Testament. Si Zachariah Shadjo ay naresto din dahil pinagsususpitsahan din siya ng mga pulis na may kinalaman sa sinapit ng anak niyang si Alfini at yumaong asawa niya na si Silly Shadjo. Ngunit agad din naman siyang pinakawala ng mga pulis nang mapatunayan nitong inosente siya. Nang lumabas ang resulta ng forensic examinations sa hinukay na labi ng 6 na biktima ay nalaman nilang 2 labi lang ang nakitaan ng bakas ng kemikal ng cyanide. Kaya ang kaso ni Jolly at ng 2 pa niyang kasabwat ay nagkaroon ng preliminary hearing. Sa ngayon ay wala pa ring pinal na resulta dahil kasalukuyan pa ring iniimbestigahan ang iba pang mga labi. Ayon pa ng medical experts ay nahihirapan pa sila sa pagsuri dahil sa ilang taon na din ang lumipas at wala na silang na-trace na kemikal sa 4 na labi. At ipapasuri pa nila ito sa advanced na laboratorio sa ibang bansa at maaaring aabutin pa ito ng ilang buwan o mga taon. Kaya sa ngayon, si Jolly Joseph ay nananatili sa judicial custody. Ibig sabihin nito ay nakakulong siya pero under siya sa kustudiya ng korte. Responsibilidad ng korte si Jolly habang naghihintay pa siya ng formal na paglilitis. Kaya sa ngayon, nananatili si Jolly sa judicial custody habang hindi pa natatapos ang investigasyon sa kanyang kaso. Magpahanggang ngayon,
ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa kaso ng kilabot na si Jolly Joseph. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.